Isang nakakagulat na balita ang gumulantang sa mundo ng showbiz. Ang anak ng veteranong action star na si Roy Vinzon na si Lala Vinzon ay nasangkot sa seryosong kaso na isinampa mismo ng kanyang dating live-in partner, ang abogado na si Attorney Mark Tolentino. Sa halip na mga awitin o pageant gowns, ngayon ay mga reklamo at investigasyon ang bumabalot sa pangalan ni Lala. Ayon sa ulat ng Bilyonaryo News Channel noong October 12, 2025, nag-file si Tolentino ng maraming kaso laban kay Lala sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Kabilang dito ang perjury, falsification of public documents, obstruction of justice, oral defamation, at unjust vexation, mga mabibigat na paratang na hindi basta-basta maaaring baliwalain. Sinasabing nagsimula ang alitan noong August 2025, matapos ang isang insidente sa isang tanggapan ng gobyerno. Ayon sa reklamo, pinagsisigawan umano ni Lala ang kanyang dating nobyo sa loob ng sasakyan, hanggang sa humantong ito sa pisikal na pananakit. Hindi lang umano si Tolentino ang nakasaksi, kundi pati ang kanyang driver, sekretarya, at kasambahay, lahat ay handang tumestigo sa korte. Ipinahayag ng mga saksi na kalmado raw ang abogado, habang binubugahan ng galit ni Lala. Dagdag pa rito, sinasabing maayos at propesyonal ang ugali ni Tolentino sa trabaho, kaya't marami ang nagulat sa naging agresibong ugali umano ng aktres. Kung titingnan, mabigat ang bawat kasong isinampa laban sa kanya. Ang perjury ay tumutukoy sa pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Ang falsification of public documents ay ang pamimiki o pagbabago ng opisyal na papeles ng gobyerno. Ang obstruction of justice naman ay anumang kilos na humahadlang sa proseso ng batas. Samantala, ang oral defamation ay paninirang puri sa pamamagitan ng salita, habang ang unjust vexation ay tumutukoy sa sinadyang pang-inis o panggugulo ng walang dahilan. Habang patuloy na lumalawak ang isyung ito, nananatiling tahimik si Lala. Ayon sa peep.ph, sinubukan nilang kunin ang kanyang panig sa pamamagitan ng email dahil nakadeactivate na ang kanyang Instagram at Twitter account, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring tugon mula sa aktres. Para sa mga hindi pa nakakakilala, si Maria Isabela Lala David Vinzon ay hindi lamang isang aktres, isa rin siyang mang-aawit at beauty queen. Siya ay isa sa 4 na anak ng batikang aktor na si Roy Vinzon at ng dating band vocalist na si Jenny David Vinzon. Nagsimula ang kanyang karera sa showbiz noong 2017 bilang finalist at first runner-up sa The Voice Teens sa ilalim ng ABS-CBN. Pagsapit ng 2021, lumipat siya sa GMA Network at pumirma ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center, kung saan mas pinalawak niya ang kanyang karera. Hindi naglaon, pinasok din niya ang mundo ng pageantry bilang kinatawan ng Mexico, Pampanga sa Binibining Pilipinas 2022. Ngunit ngayon, tila ibang entablado ang kanyang kinahaharap, ang entablado ng korte. Habang wala pang pahayag mula sa panig ni Lala, patuloy na naghihintay ang publiko kung paano niya haharapin ang seryosong mga paratang laban sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa showbiz at pageantry, isa itong paalala na sa mundo ng mga bituin, mabilis ding magdilim ang liwanag kapag nasangkot sa iskandalo. Hanggang sa ngayon, nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagitan ina Lala Vinzon at Attorney Mark Tolentino. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kasong ito ay hindi basta-basta mawawala sa mata ng publiko.